Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ang pangalan mo ay El Shaddai, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang Diyos na may-ari ng aming mga buhay. Kaya ikaw, O Diyos, ang karapat-dapat namin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat pa po, Diyos, minsan pa sa buhay at kalakasan na muli mong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat sa araw na ito, Diyos, na kung saan muli ka namin masamba, muli ka namin mapupurihan, at muli kami makapagninilay tungkol sa iyong mabuting balita. Lubin mo, Diyos, na aming pakikinig ay matuon sa iyo at matanim ito sa aming puso. At ang anumang minsay mo po para sa amin sa hapon ito ay tumimo ito sa aming buhay at ito'y makita sa araw-araw naming pamumuhay. Lubin mo, Diyos, na sa pamamagitan ng iyong mabuting balita, ng iyong mensahe sa amin sa araw na ito, ay kami ay magtatagumpay laban sa anumang pagsubok sa mundong ito, laban sa anumang mga sitwasyon ng buhay na ito. Kaya, Panginoon, ipagkatiwala namin, O Diyos, ang kabuuan ng gawain ito at inaangkin na namin ang 100% katagumpayan ng buhay na nagmula sa iyo, sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Yung palakpak na malakas na malakas. At ang ating pagbasa, mga kapatid ko sa Panginoon, ay ating tunghayan sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 2, talata 13 hanggang 25. Ito po ang ating Ebanghelyo sa darating na linggo sa ating inang simbahang Katolika. So sabi dito, mga kapatid ko sa Panginoon, malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang paghagupit na lubid at pinagtabuyang palabas ang mga ngalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinatataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palingki ang bahay ng aking Ama. Nalala ng kanyang mga alagad ng sinasabi sa kasulatan, ng aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Dahil dito ay tanong siya ng mga Hudyo, anong tanda ang may bibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Tumugon si Jesus, gibain ninyo ang timplong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo lang sa loob ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya nang siya ay muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinasabi ni Jesus. Nang pista na ng Pasko, nasa Jerusalem si Jesus, marami ang sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga kababalagang ginawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus sapagkat kilala niya silang lahat. Hindi na kailangang may magsalita pa sa kanya tungkol sa kanino man sapagkat talastas niya ang kalooban ng lahat ng tao. Mga kapatid ko sa Panginoon, purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Sige, palakpakan natin minsan pa yung papuri na abot sa puno ng ating Diyos ko sa langit. Amen po. Sige, pwede na po kayong maupo sa biyaya ng ating Diyos. So, ang paksa natin ngayon, ayon sa ating tinanghayang Ebanghelyo, ay pamagatan ko po paglilinis ng templo ng Diyos, no? Purification of God's temple. So, ayon sa Roma 5:17, sabi dito, sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan, ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, higit ang kinamtan ng mga kinahapagan ng sagana at pinawalang sala, sila'y maghahari sa buhay
laki ng kahigtan ng pagpapalang ito'y kaysa kasawiang yun. So, sabi doon sa ating pagbasa, sa pamamagitan ng tao, na isang tao, ang tao ay ang taghari, ang kamatayan. So, ibig sabihin, yung kasalanan ng tao. Subalit may sa panahon ng mga may isang tao na sa panahon ng ating Panginoon Kristo, siya na isang tao na higit na ibig sabihin ginamit upang maging pagpapala sa lahat ng mga taong naging alipin ng pagkakasala. Ibig sabihin, kung ang tao noon ay nagiging marumi dahil sa kasalanang ginawa, ngayon na malilinis tayo sa pamagitan ni Kristo Jesus. Amen? So, ang ating pinakapaksa ay, ulitin ko, purification of God's temple o paglilinis ng templo ng Diyos. Subalit ang ating pinakatima, living in purity with Christ o mamuhay na may kalinisan na kasama si Kristo. Amen po? Amen. So, kung ating titingnan, ang ating pagbasa ay tungkol sa paglilinis ng templo. Sa ating tinunghayang Ebanghelyo ay timplong bato ang ipinakita dito na kung saan sinalaula ng mga tao noon, ginawang ugad ng mga kawatan o sino pa man ng mga masamang loob, mapagsamantala o builders, nagkakalat. So, yun ang pinakita dito sa ating pagbasa. Subalit may iba pang ipinapakita dito na templo na kung saan ang ipinakita ng Biblia ay tatlong uri ang templo, no? Templo na gawa ng tao, bato. Ito yung templo na kung saan dito ang lugar na kung saan nagpupurit, sumasamba, bahay dalanginan, no? Ang templong bato ay bahay dalanginan. So, ang ikalawang templong tinutukoy ay walang ibang ating Panginoon Kristo na kung saan binanggit doon sa ating pagbasa, kung nakikinig kayo. Nakikinig ba kayo? No? Kung nakikinig kayo. So, sabi doon sa talata 11, tumugon si Jesus. No? Sa ating tinunghayang pagbasa na chapter 2, verse 19, tumugon si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ng templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. So maliwanag ng templong tinutukoy ay ang kanyang katawan. At ating makikita rin sa 1 Corinthians yan na may isa pang templong tinutukoy doon na walang iba tayo, no? Na ang ating katawan ay templo ng Diyos. Amen po ba? So, 3 templo ang itong binabanggit sa ating banal na Biblia o banal na aklat. So, ang ating pinakapaksa o pinaka-team ay mamuhay na may kalinisan na kasama si Kristo. So, ang layunin ni Juan sa Ebanghelyo na ito ay upang ipakita sa atin na ang paglilinis ng Panginoon Hesus sa templo ay bilang katuparan ng pangako ng Diyos. No? Sabi doon sa Malakay, chapter 3, verse 1 to 4, narito ang tugon ng makapangyarihang si Yahweh. Ipadalala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko, at si Yahweh na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahintay ninyong sugo at ipahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na yon? Sino ang makakaharap pag siya napakita na? Siya parang apoy na ipapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisay niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon maging karapat-dapat silang maghandog kay Yahweh, at ang mga handog na dadalhin sa mga taga-Juda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa kanya tulad ng dati. So, dito makita natin na ang Panginoon Hesukristo ay ipadadala bilang sugo upang ihanda ang daraanan ng ating Panginoon si Yahweh. No? Ibig sabihin natin, Panginoon ang siyang ang maglilinis
ng ating tinatawag na sarili o templo ng Diyos. Amen? So, bakit nagalit nga ba ang Panginoon Hesus ayon sa ating pagbasa? So, kung ating titingnan, ang ating Panginoon Kristo ay napaka malumanay, malumanay magsalita, mahinahon siya, at di mo makitaan ang galit o walang galit, kundi puro pagmamahal o pag-ibig sa ating lahat ang Panginoon Hesus. Subalit, dito ipinapakita na galit ang ating Panginoon Kristo. Bakit ba nagalit ang ating Panginoon Kristo ayon sa ating pagbasa? Dahil, anong dahilan? Dahil ang templo ng Diyos ay dapat dahil ang templo ng Diyos ay binalasubas. Hindi dapat balasubasin, o ibig sabihin, hindi dapat tinatawag sa Binisaya pa ay hugawan, no? Ibig sabihin, huwag salaulain sa Tagalog. Ibig sabihin, binabaliwala ang templo ng Diyos. Amen? So, the temple of God has been desecrated. So, ibig sabihin, ang templo ng Diyos ay binalasubas. Na dapat, ang templo ay karapat-dapat na igalang o alagaan, ibig sabihin, irespeto. Kaya nga, pag nasa simbahan, dapat ang tao ay hindi mag-iingay. Diba? Irespeto natin ang ating simbahan kapag nandyan tayo sa loob. So, sabi doon sa Lucas 19:46, sinabi niya sa mga ito na susulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad na mga magnanakaw. No? Ginawang pugad ng magnanakaw. Bakit sinabi ng Panginoon pugad ng magnanakaw? Dahil nandoon yung mga magnanakaw nga talaga sa simbahan. Naalala ko yung turo sa amin ni Sir Darwin na the devil goes to church. Ibig sabihin, ang demonyo pumupunta sa simbahan. Kaya mag-ingat ka, pag nasa simbahan ka, hindi porkit nasa simbahan ka, ay puro mabubuti ang mga tao. No? Puro magaganda naman, magwapo man yan, o magandang itsura. Di mo mababase sa itsura ang mga taong nandiyan, maging sa gawain ng Diyos. Kasi nandiyan yung mga walang hiya. Minsan nag-aabang ng pagkakataon para magnakaw ng mga ari-arian ng mga taong masyadong hindi aware sa kanilang kalagayan. Minsan kasi ang tao, pag nasa simbahan, inisip na total bahay dalanginan, siguro naman wala mo masasama dito. Pero nagkakamali tayo. Nandyan ang mga demonyo rin o mga magnanakaw, no? Mga alagad o kampon ni Satanas na minsan nandyan nag-aabang ng pagkakataon upang manamantala sa mga taong nandoon na nagsumasamba sa ating Panginoon. So, nagalit ang Panginoon Kristo. Bakit? Dahil nga sinalaula nila, binalasubas nila ang templo o ang bahay dalanginan. So, ang temple ng Diyos ay karapat-dapat ng paggalang at respeto. Amen po ba? Amen. So, ito po ay nagalit ang Panginoon dahil ang templo ng Diyos, ang bahay dalanginan, ay ipit na. Nasa loob na mga nagtitinda. Amen? Baka sa wala na. Kumbaga sa dito, di ba, may gawain dyan, mga nagtitinda, magulo, maingay. So, anong ibig sabihin? Hindi makapagsamba ang mga tao na maayos. May mga distractions na. So, nandoon yung corruption, may namamalit ng pera. Ano ba yung namamalit ng pera? Yung money changer. So, nandoon yung corruption nila kasi sa panahon yun ay naghahandog ang mga tao para sa Diyos. At ipapalit nila doon, ang iba ay nagkalapati. So, ang mga ginagawa nila doon, mga hayop, kasi ang paghandog, minsan, ihandog ang mga hayop na ihandog sa Diyos ang kanilang mga alagang hayop. Subalit, ang nangyari doon, nandoon na yung corruption kasi ipagbibili ng ganitong halaga lang. Pero anong mga hinahandog nila doon? Mga payat na, mga hindi na matataba. So, hindi kalugod-lugod sa Diyos ang ginagawa ng paghandog dahil hindi na pinaka-the best ang hinahandog ng mga tao.
Amen. Hindi na pinaka-the best kasi sa paghandog natin sa Diyos, tandaan niyo po yan, dapat pinaka-the best. Hindi yung tira-tira. Hindi nalulugod ang Diyos sa tira-tira. Priority natin ang Diyos. Amen. Yung mga pinaghandog natin, hindi nalulugod ang Diyos. Sabi nga doon sa mayaman, ang laki ng inihandog ng mayaman. Pero nalulugod ba ang Diyos? Mas kinalugdan niya ang nagbibigay ng sintabo o ano ba yung ayon sa Biblia. Mas kinalugdan ng Diyos ang nagbigay ng isang kusing. Bakit? Ikinabubuhay na niya yon. Para sa pagkain na lang niya yon. Binigay pa niya sa Diyos. Inahandog pa niya sa Diyos. Kaya nga, dapat sa ating paghandog sa Diyos, huwag yung tira-tira. Huwag yung ang pera mo ay lukot-lukot na. Minsan, ang pera mo ay pipiliin mo yung malapit na malata na pera. Yan ang ilalagay mo sa prayer request mo. Yan ang ilalagay mo, ihandog mo. Hindi na lugod ang Diyos dyan. Yan ang the best. Sabi nga, yung kaibigan kong preacher sa Mindoro ako, pag ang pera niya, ihandog niya sa Diyos, pinaplansa pa. Pinaplansa niya ang pera. Pagpapakita ano yun? Pagpapakita niyang paggalang sa Diyos. Pagkilala mo sa Diyos na mahal mo ang Diyos. Amen. Hindi yung natitira, yung lukot-lukot na pera, wala sa ayos. So ganyan. Doon sa templo na yun, ganyan ang nangyayari. No? Wala sa ayos ang ginawang paghaludan ng tao. Kaya lalong nainis o nasusuklam ang Diyos. So dapat, hindi marumi ang mga handog natin para sa Panginoon. No? Kasi ang nangyari noon ay nagiging marumi ang mga handog sa templo sa panahon yun. No? Hindi na maka-Diyos ang motibo ng paghandog. Amen. Nakikinig ba kayo? Amen. So the temple of God is a house of prayer, not a marketplace. Sa yung ating pagbasa. So ang templo ng Diyos ay hindi palengke. Kaya gano'n na lang ang galit ng Panginoon sa sitwasyong ito na binabalasubas ang templo ng Panginoon Diyos o ang bahay dalanginan. Amen po ba? So, ang pangalawa ay nangagalit ang Panginoon dahil ang templo ng Diyos ay karapat dapat ang kabanalan dyan. No, dapat kabanalan ang umiiral sa templo ng Diyos. Dapat yan ang ipairal, hindi ang korupsyon ng mga namumuno sa templo. Nagkakasira-sira, yung mga namumuno dyan, nagkakasira-sira ng bawat isa, nawala na ang kabanalan. Amen? Ha? Dapat ang mga namumuno sa simbahan ang magpopromote ng kabanalan, magpopromote ng kalinisan. Amen po ba? Hindi yung makasariling ambisyon na naghari sa mga namumunong sa templo. Amen po ba? Sino mang mga namumuno sa simbahan, dapat ipapakita ang kanilang pamumuno na dapat sila ang ihemplo o huwaran sa pagiging kabanalan. So nangyayari dito sa kanang panahon, wala na sa ayos. Kaya gano'n na lang ang galit ng ating Panginoon sa Kristo dahil the temple of God deserve holiness. Pero ang nangyari, hindi. Nasa laula, na winawalang hiya. No? So, yan ang dapat din nating tingnan. Minsan sa gawain ng Diyos, nandiyan nagtitinda. Sa totoo lang, noong araw, may sishare ko po sa inyo ito. Nung pagpasok sa unang taon ng Pitching Force, may isa akong kasamang pitcher na inalok ako. Sabi, Brother Red, hati tayo. Saan? Magpuhunan tayo sa langis. Gawa tayo ng sariling langis natin. Kumuhunan. Magkano? Tig-500 tayo. Akong bahalang gumawa ng langis natin. So, nagbigay ko ng 500. Gumawa siya ng langis. Napakabango ng langis na ginawa niya. So, binibinta namin yon. At na madaling salita, bawat prayer meeting, may dala-dala akong langis. At inaalok ko sa mga prayer partner. Nabili. No? Nabili naman ng mga prayer partner. Siyempre, langis. Kaya lang,
may mensahe ang Diyos sa akin. Anong mensahe ng Panginoon na ipinarating sa akin? Sabi sa akin, iniwan mo o hindi ka na nagpupokus sa iyong trabaho sa pagpipita dahil sa akin. Nag-focus ka sa paglilingkod mo sa akin. Iniwan mo ang pagpipinta, hindi yung iniwang lubusan, kundi hindi mo pina-priority ngayon ang trabaho mo sa pagpipinta. Pero ito ngayon ginagawa mo, ano yung ginagawa mo? Nagbibinta ka ng langis. Yung mensahe ng Diyos, maliwanag na sinasabi sa akin, baka sabihin, nababaloy. Hindi. May mensahe ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya makinig lang tayo, marunong lang tayo makinig. So, sa panahon yun, sabi ko, oo nga, sa aking pagninilay, oo nga ba, bakit pa ako nagtitinda ng langis? Nagmumukha kawawa nito, nangangawal ako ng pagpapala sa mga kapatiran na pinupuntahan ko. Pero ito, nag-aalok ako na bilhin mo ng langis ko. Para saan ba yun? Para kumita. So, nasaan yung aking paglilingkod ngayon? Nahati, nagbibinta ako. So, anong ginawa ko? Sabi ko sa aking kasamahan, bro, ayaw ko na. Ayaw ko na ituloy. Bakit? Tumubo tayo. Malaki ang tinubo namin. Kasi tumubo kami ng kulang-kulang 1,000 bawat isa. Sa aming langis na puhunan 500. Maganda. No? Pero, iba ang mensahe sa akin ng Panginoon. Sabi sa akin nga, ulitin ko, iniwan mo o iniwan mo pa samantala hindi 100% na iniwan mo yung pagpipinta, yung trabaho mo, pina-priority mo ako para mapaglingkuran mo. So, balik, ano itong ginagawa mo? So, sabi ko, ayoko na. Yung mga langis ko na nandoon na dapat ibinta ko, pinamimigay ko na sa bawat gawain. Ito langis. Hindi ko na binibinta. Hanggang sa naubos. So, anong ibig sabihin doon? Na dapat, hindi man kontra sa mga nagninegosyo sa mga gawain. Pero, ang sabi na sa gawain ka, isisingit mo yung mga, para sa akin hindi tama Nasa gawain, nag-preach tayo ng Word of God, din sabihin natin, oh, may langis ako dyan, bili. May plaka ako dyan, may record ako dyan. Okay lang, di pagkatapos na, pagkatapos na sa kakapag-ipag, may ano na pala ako dyan. Pero minsan, may mga lingkod ako ng Diyos na naririnig din kasi. Minsan nasa pulpito, sinasabi, oh, may dala akong langis dyan, bili na kayong langis. Hindi ako kontra doon. Sa kanila yon pero para sa akin. Para sa akin mga sister and brother. Para sa akin, hindi tama. Kasi nga ito, sabi dito, sinalaula mo na Kasi nasa gawain ka naman, respeto mo muna. Amen po ba? So, tayo magpapakita ng huwaran sa ating mga kasamahan. So, nandiyan naman, may mga paninda naman talaga tayo ng mga langis. Pero ilagay natin sa tama. Ibig sabihin, sabi ko nga sa topic ko kahapon. Alright? Ano ba yun, Sister Yor? Nakikinig ka ba, Sister Yor, sa akin? Alright? System. Tamang sistema. Di ba? Ang topic ko, ito rin ebanghelyo nito. Bakit wala sa tamang sistema ang pangangasiwa ng mga namumuno sa simbahan? At ganoon din sa anumang bagay sa buhay natin, wala sa tamang sistema. At ganoon din ang ginawa nito ating makikita na kaya nagalit ang Panginoon. Ang simbahan o ang templo deserving siya sa pagiging pagkabanal o ang kabanalan at karapat-dapat sa templo o simbahan ng dalanginan o lugar na simbahan natin. Subalit sinalaula. Amin po ba? So ang korupsyon ng mga namumuno sa templo ay nandoon. Amin po ba? So hindi dapat na baka sariling ambisyon ang naghahari sa mga namumuno sa templo. Amin po ba? So ulitin ko, dapat ang mga nangangasiwa sa simbahan o sa gawain ng Diyos na katulad nito ay dapat maging huwaran ng kalinisan at kabanalan. Amin po ba? Wala yung mga distraction. Dapat na walang kaguluhan na dapat umiiral sa bawat gawain.
Ang pangatlo, the temple of God dwells the Spirit of God. No? So, ang templo ng Diyos ay karapat-dapat, templo ng Diyos ay nananahan ng Espiritu ng Diyos. O ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa templo ng Diyos na kung saan walang iba. Ang templo ng Diyos na tinutukoy dito ay ang ating mga katawan. Amin po ba? Amen. Ang Espiritu ng Diyos na dapat manahan sa bawat isa sa atin. So ito ang isa sa gusto ipakita ni Juan. Ang Ebanghelyo ito, ang mensahe na gustong iparating sa atin, hindi lang templo ng bato, hindi lang templo na kung sa ano pa mang templo, kundi ang templo na tinutukoy ay walang iba ang Panginoon Kristo na dapat tinatanggap natin sa ating buhay, at ganon din ang ating katawan ay templo ng Diyos na dapat nating ayusin o dapat nating pangasiwaan ng maayos. Anong ibig sabihin? Huwag mong sirain ang iyong sarili. Huwag mong sirain ang iyong sariling katawan dahil ito'y templo ng Diyos. Nananahan ang Espiritu ng Diyos sa iyong katawan o sa ating puso. Amen po ba? So ito nga, si Kristo, ipinapakita na siya ang templo, isang templo na pinakita ang kanyang katawan, na yung kanyang muling pagkabuhay ngayon, tinutukoy doon. At ito ang dapat nating tanggapin sa ating buhay. Amen? Ang ating Panginoon Kristo na dapat maghari siya sa araw-araw nating buhay. At ito ang magdidwell sa ating puso, mananahan sa ating puso. Amen po ba? At ito dapat ang maging daan upang ang ating mga buhay, ang ating pagkatao o ang ating katawan ay magiging purity. Amen. Maging malinis, kalinisan ng ating katawan. Amen po ba? At ang katawang ito malilinis lamang sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sa pamamagitan ng ating pagdalo sa mga gawain, sa pamamagitan ng ating sa ating pakikinig ng mga salita na hindi dapat natin pagsawaan. Amen po ba? Dahil dito sa pakikinig natin ng mga salita ng Diyos, dito nababago ang ating mga buhay. Tanong ko sa inyo, Sister Edna, kayo nandarito iba pa. Paano pa kayo nabago? Iba sa pakikinig ng salita ng Diyos. Iba sa pagdalo sa gawain ng Diyos. Kung hindi ka nakadalo dito, wala ka eh. Amen? Hindi ka na hindi ka na nagtatagal. Bakit ka na rito ngayon, hanggang ngayon? Dahil naranasan mo na ang Panginoong Diyos sa buhay. Amen. Amen? So nagdidwells na o nananana sa ating buhay, sa ating puso ang Espiritu ng Diyos. Kaya napakahalaga na ang ating katawan ay ating ingatan. Anong ibig sabihin? Nandiyan na yan eh. Huwag mong haluan ang iyong katawan ng masamang espiritu. Dahil nandiyan nananahan ng Espiritu ng Diyos at ito naging gabay sa araw-araw nating buhay. Siya na nga nananahan, so huwag mong pabayaan na makahalo pa ang Espiritu ng kadiliman. Anong ibig ko sabihin? Iwasan na natin ang mga paggawa ng mga kasamaan. Amen. Dahil purity body na tayo. Purity ng ating mga personahe o personality. Ng ating pagkatao ay limpyo na sa paningin ng ating kapwa. Dahil bakit? Purity in spirit na tayo. Ang ating espiritu ay malinis. Amen po ba? Bakit malinis? Dahil sa patuloy natin ang pagdalo sa gawain ng Panginoon. Dahil sa patuloy nating pakikinig ng mga salita ng Diyos. Amen? So napakahalaga mga kapatid ko sa Panginoon, sa ating buhay, na ang ating mga sarili ay ibabad sa mga salita ng Diyos. Sabi ko nga, katulad ng paglilinis ng damit, na kapag ikaw ay naglalaba, ibabad mo muna ito sa sabong panlaba o mga detergent na powder, no? Mga powder na panglaba. Ibabad mo muna. At ano pa nga, ikirokula pa nga yung iba. Diba? Bakit ginagawa? Para lalong luminis, matanggal ang lahat na dumi. Kaya nga tayo, sa ating buhay spiritual, ibabad natin ang mga salita ng Diyos, ang ating mga sarili. Ibabad natin.
Huwag nating hayaan na mababad tayo sa mga salita ng mundong ito. Kapag ang ating buhay nakababad sa salita ng mundong ito, mawawala ang iyong pagiging pagkabanal. Tandaan niyo po yan. Pag ang iyong mga kasama, makamundo, yan ang diyan ka lagi nakababad sa mga kasamahan mo na mga chismosa, chismoso, mga panirang puri, mga dautan o mga taong tikasan, mga taong mandaraya o gumagawa ng hindi tama, magiging ganun kami. Magiging katulad kami sa kanila. Amen. Kaya ang dapat natin gawin, iwasan natin na mababad tayo sa ganung mga bagay. Amen po ba? Sa mga bagay na yan, sa mga taong mga mahilig pa sa kamunduhan. Amen. Kaya lang, ang tao minsan, binibigyan ng mas prioridad nila sa kanilang buhay ang mga bagay na makamundo. Lalo na kapag minsan nagawain, may nagyayasin, outing tayo. Kaya nangatapat sa araw ng galing, sige. Sasama. Sumba tayo. May gawain. Total, habol na lang. May gawain pero pumunta sa isang lugar. Nandito ako sa Tagbilaran, brad eh. Bakit napunta ka dyan? May gawain eh. Bakit mo tinatapat? Ang daming araw. Sa loob ng isang linggo, ang daming araw na dapat mong gawin yung bagay na yan. Bakit mo pa itatapat sa araw ng gawain ng Diyos? Diba? So sabi ko nga sa topic ko doon sa mangga kanina, harapin mo ang iyong responsibilidad. Ito ang tunay na matapang na tao. Kapag matapang ka, handa mong harapin ang responsibilidad mo. Ito bilang mga manggagawa ng Diyos tayo, may responsibilidad tayo na gampanan ang mga gampanin na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Amen po. Yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay, na ginawa kang coordinator o ano pa man ang katungkulan na binigay sa iyo o pinagkatiwala sa iyo, ay ano yan, responsibilidad yan na dapat mong harapin. Huwag mong iwanan. Responsibilidad mo ang gawain tuwing Miyerkules. Responsibilidad mo ang gawain tuwing Martes o ano pa mang araw na yan. Ibahin mo ang araw ng mga negosyo mo o ano pa mang pakikitaan mo. Di bali na, ang araw na ito, inalaan ko sa Diyos dahil alam ko hindi ako pababayaan ng aking Diyos na si El Shaddai. Amen po ba? So dapat ang ganyan ang ating maging buhay, Purity in spirit, malinis ang ating espiritu. Kaya nga kapag malinis ang ating espiritu, kaya nating gawin ang mga bagay na ukol o nauukol sa Diyos. Naukol sa espiritu ng Diyos. Amen po? Kaya ganon na ang ipinakita sa Ebanghelyong ito, paglilinis ng templo, ito ang ating pinakapaksa na ang tema pala ay purity. Ano ba yung sister yun? Nakikinig ka ba? Living in purity with Christ Jesus, Mamuhay na mayroong kalinisan na kasama si Kristo Jesus. Amen. Mamuhay tayo na may kalinisan. Amen po ba? So baguhin na natin ang ating mga pagkatao sa ngayon. Huwag na nating ituloy ang mga makasarili nating plano sa buhay. Amen po ba? Totoo, may mga plano tayo sa buhay, pero dapat kasama natin ang Diyos sa mga plano natin ito para tayo magtatagumpay. Hindi yung mga plano na pang sarili natin. Kaya ito ang ating masasabi sa hapong ito, na ang totoo o ang tunay na mga lingkod ng Diyos ay pinagsikapan naging malinis ang kanyang espiritu at makasunod sa kalooban ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid ko sa Panginoon? So, ito lang ang maikli na gusto kong ibahagi ngayon sa hapong ito, mga kapatid ko sa Panginoon. Bakit ba tayo dapat, bakit ba nagalit ang Panginoon? Ay dito sa ating pagbasa, dahil nga una ay sinalaula, binalasubas ang templo ng Diyos. Walang iba, dito sa ating pagbasa ay nilarawan dito ang templo na gawa ng bato, ang bahay dalanginan. The temple of God has being desecrated. Nasa laula, binalasubas, kaya nagalit ang Panginoon. At ang pangalawa, nagalit siya dahil nga
ang templo ng Diyos, karapat-dapat ng kabanalan ay hindi nagkaroon ng tunay na kabanalan dahil nga sinalaulan. At kung ating dalhin nga ito sa ating buhay, ang ating katawan ay templo ng Diyos na karapat-dapat na may kalinisan o kabanalan. Na dapat ating patuloy na isa sa buhay. Amen po ba? At ang pangatlo na dapat ay ang maghari o mananahan ay ang Espiritu ng Diyos sa araw-araw nating buhay. Upang makita sa ating buhay, ang nasasabi ko nga, yung pagkalinis o malinis ang ating personahe o personalidad at ang malinis ang ating mga espiritu. Limpyo ang atong mga kaluluwa, ang atong mga espiritu, limpyo kayo, mga purity ang ating buong pagkatao, malinis ang ating buong pagkatao. Amen po ba? So dumating ang Panginoon Hesus upang itaas ang ating kalagayan mula saan? Mula sa karumihan tungo sa kalinisan. Dumating ang Panginoon Hesus dito sa mundong ito upang itaas ang ating kalagayan. Dahil ang ating kalagayan mula sa karumihan tungo sa kalinisan. So, itinataas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So, sa oras na ito, hingin natin sa Diyos ng buhay natin ay baguhin niya. Amen? Buhay ko'y baguhin mo, O Diyos. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Puso ko'y linisin mong lubos. Nais kong lumakad na may banal na pagkatakot. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Yan, mga kapatid ko sa Panginoon. Baguhin natin ang ating mga buhay. Baguhin ng lubos. Hingin natin sa Panginoon na ang ating paglakad ay may banal na pagkatakot. Amen po ba? Ang dalangin ko iyong dinggin, nasa puso ko'y ika'y sundin, at sa bawat araw ang papuri ay mayalay. Buhay ko'y baguhin mo, Diyos. Yes, ang buhay namin, Panginoon, ay baguhin mo. Dahil hindi namin kaya, Panginoon, ang pagbabago ng buhay kung wala ang pagkilos mo. Samahan mo po, O Diyos, ang bawat isa sa amin. Ang aking mga kapatid na narito sa lugar ng Anas, ikaw po ang magpala sa pamilya na narito, O Diyos, na nagpatuloy na yung banal na gawain. Sila Sister Edna, ang kanyang buong pamilya at mga mahal sa buhay. Ikaw po, O Diyos, ang magpala. Pagpalain ang kanilang kalusugan, ang kanilang kalakasan, at ang mga pangailangan sa buhay, O Diyos. Ano mang negosyo, ano mang trabaho, ikaw po ang patuloy na magpala na maging masagana ito upang patuloy nilang matustusan ang pangailangan ng iyong gawain, O Diyos, at personal na pangailangan, maging pangailangan ng kapwa. Ikaw po ang patuloy na magpala sa kanilang mga mahal sa buhay, mga anak, apo, iba pa. Sa pangalan ni Jesus, ganoon din na aking mga kapatid na narito ngayon, na hindi ko man kilala, hindi ko mabanggit ang kanilang pangalan. Ikaw po ang magpala, O Diyos, sa mga kapitbahay nila, Sister Edna. Sa pangalan ni Jesus, ang kanilang buong pamilya, ingatan mo po sila, ilayo sa anumang mga kapangamakan. Ganoon din, si Sister Yor, Sister Brother Erwin, ikaw po ang magpala, Panginoon, sa mga tao nito, na patuloy na naglaan ng oras para ikaw ay mapaglingkuran. Patuloy mong pagpalain ang buhay ng brother husband ni Sister Yor, si Brother Inad, ingatan mo po siya sa kanyang trabaho. Patuloy mo pong pagpalain ang kanilang mga hanap buhay, O Diyos, ang kanilang mga ikinabubuhay. Sa pangalan ni Jesus, pagpalain mo rin, O Diyos, ang mga ibinibigay nila Sister Edna, para sa gawain mo, para sa lingkod mo. Ibalik mo, O Diyos, nagkipang pagpapala para sa kanilang buhay, sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Buhihin ng Panginoon, palakpakan natin ng Diyos.